Maayong bungkag mga ka-guys, update lang si Kuya AJ sa ating business permit at last dumating na or na-release na ang business permits ni Kuya AJ. Bakit business permits? Dahil dalawa ang business permit ni Kuya AJ guys. Isa sa tindahan, sari-sari store at saka isa sa tubigan. So water refilling station ni Kuya AJ. Bakit matagal? Ganun ba katagal Kuya AJ ang business permit sa Davao City para ma-release or ma-process? Actually hindi po. Dahil meron tayong one-stop shop sa Davao City. So kung mabilisan lang guys, kung sa mabilisan, pinakamabilis ang Davao City, isang araw lang or pwedeng half day, pwede mo nang makuha ang iyong business permits. Bakit matagal ang business permit ni Kuya AJ guys? Ganito po ang explanation ni Kuya AJ. Actually, ang aking tindahan is mabilis ito or madali lang sana. Kaso lang, itong isa sa tubigan is marami pong requirements. Meron tayong mga tinatawag na regulatory agencies na doon po na-under ang ating tubigan. So, kailangan nating i-follow kung ano yung mga requirements nila, mga requisitos bago po mabigay ang ating business permit. Una-una sa tubigan tayo guys, dahil ito ang pinaka-complicated. Ito hinintay ko talaga guys, yung result ng ating water testing dahil kailangan po ng water testing result bago po mabigyan ng potability certificate o galing sa City Health. So, bago makakuha ng potability certificate, ang kailangan mo ng result sa water testing. So, ang water testing guys is kailangan mo magpa-schedule. Ang water testing na ginagamit ni Kuya AJ na laboratory is DOH po talaga doon sa SPMC or Southern Philippines Medical Center sa SPMC po. Andoon po yung regional water testing na under talaga sa supervision or under talaga sa DOH. So doon ka magkuha ng schedule. So after mo makakuha ng schedule, magantay ka kung kailan yung schedule mo bago mo dalhin doon ang water sample. Water sample na galing talaga sa faucet ng aming water station. So after ng pa-testing is kailangan mo antayin ang result. Hindi mo rin makuha kaagad dahil nakaschedule po 10 days po yung result bago makuha from the date na nag-submit ka ng water sample. So ganun po ka masalimuot. And bago yan siya guys, i-release yung pagkakuha mo ng result ng water testing, yung pinaka-latest, kukunin pa nila yung previous results mo for the whole year from January to December na result dahil monthly po ang testing ng tubig sa ating water station. So yun po yung kailangan mong i-comply bago mo makuha yung water potability na certificate na galing sa City Health. So bago ka makaprocess ng permit mo, yung logo na talaga na ganito, yung kasama na yung sticker na 2024. So ito yung pinaka-mayor's permit. Logo po ang tawag nito guys. Logo, so bago ito ma-release, kailangan mong daanan yung mga regulations or mga regulatory agencies kung saan under yung business mo. Sa sari-sari store, walang problema, pero sinabay ko na lang guys para isahang lakad na lang din, hindi na ako pabalik-balik. Anyway, nag-process si Kuya AJ nito is first week or second week sa January. Nakabayad ako kaagad that same day na nagpunta ako, pero doon ako natagalan sa releasing ng logo dahil kailangan pang antayin yung ating mga regulatory agencies na makumply natin yung mga requirements, lalong-lalo na sa tubigan. Sa tindahan guys, walang problema dahil wala pong masyadong regulatory agencies na dito. Kailangan mo lang i-comply yung requirement ng Bureau of Fire at saka after that sa Senro. After sa Senro is pwede ka na makapagpalogo. So ito yung masalimuot ang ating tubigan. Marami kang daan ng regulatory agencies para makomply mo. Pagka-comply mo ng requirements, saka mo pa makuha yung logo mo. So matagal. Pagka-submit mo ng mga requirements mo guys, doon sa submission sa City Treasurer, antay ka na naman ng ilang araw para ma-release ang tinatawag na logo or itong pinaka-business permit talaga. So, ganun po ang pinagdaanan ni Kuya AJ sa mga magtatanong, bakit Kuya AJ ang tagal? Di ba may deadline? Oo. Sa deadline po guys, is kailangan mo makapagbayad bago po mag-end ang January. Dito sa Davao, na-extend pa siya ng second day ng February na extend yung deadline ng pag-process ng business permit, lalo na yung mga payment.
dahil meron po mga calamity na may baha, may mga bagyo or mga ano pa yung mga pinagdaanan ng Davao City. So nabigyang lawig po yung deadline para sa ating mga business permits. So ganun po. So hindi na late si Kuya AG guys, nakapagbayad tayo on time sa ating dalawang permit. Kaso lang yung ating mga regulatory agencies is kailangan nating daanan. So antayin natin kung kailan yung result, kailan yung releasing ng mga certificates na kailanganin bago natin makuha ang ating logo. And at last, andito na talaga. So mai-display na ito. Kung makikita ninyo guys, dyan sa bandang yan, meron tayong likod lang nito guys, sa likod ng door, meron tayong lagayan ng ating mga business permits at saka sa mga mga kung ano-ano pa yung kailanganin sa BIR. So yun po. So hindi natin i-tackle yung issue sa BIR dahil meron naman si Kuya AJ na BIR at saka doon sa mga tatanong paano daw ba makakuha ng business permits o kung uumpisa, kailangan daw ba kukuha agad ng business permit sa mga city treasurers natin. Actually guys, nag-start kami, lagi namang ganun, mag-start ka muna at saka bago ka mapuntahan, lalo na pag maliit pa yung business mo or maliit na tindahan lang, mag-start ka muna, saka kung madaanan ka na ng mga taga city treasurer sa business bureau, pwede ka nang mag-process. So, pero kung kailangan mo talaga guys ng malakihang tindahan ang itayo mo, so need mo muna magkuha talaga ng business permit bago ka mag-operate. So ganun lang. So make sure na pag magtindahan ka, kailangan mo talagang magtinda. Once na makakuha ka na ng business permit, is kailangan mo siyang isugod agad after na makuha mo yung permit mo, isugod mo ka agad sa BIR after doon sa business bureau or sa ang LGU ka under, kailangan mo agad isugod sa BIR para hindi ka magka-penalty at saka maisyuhan ka or makakuha ka kaagad ng certificate of registration sa BIR. So ganun po ang business. Kung gusto mo talagang mag-business, meron kang mga permits at saka mga legal documents, mga legal papers. So hindi pwede na mag-business ka lang dyan na wala kang mga ganito dahil magsasara ka din. At saka kung may ganito ka na, kailangan mo talagang trabahuin, kailangan mo ipurso, kailangan mong ipagpatuloy dahil pag meron ka na nito, hindi pwedeng mag-stop ka lang na mag-stop diretso na hindi mo rin siya ipa-close. So kailangan mo rin ipa-close yung mga permits mo dahil kung hindi mo siya ipa-close, patuloy pa rin na magbabayad ka ng mga ganito kahit na wala kang tindahan. So malulugi ka and kung hindi ka mo babayaran, meron kang mga open cases po ang tawag niyan sa Business Bureau, sa ating City Treasurer at saka doon mismo sa BIR. So ganun lang po ang update ni Kuya AJ. So update natin sa ating business permit na na-release na talaga after almost guys, 1.5 month. Matagal siya dahil meron tayong mga regulatory agencies na kailangang pagdaanan bago makuha yung ating business permit, lalong-lalo na sa ating tubigan. So, ulitin ni Kuya AJ, sa ating tindahan is wala pong problema. Dire-diretso yan, tuloy-tuloy. Pwede mo makuha sa isang araw lang dahil meron tayong one-stop shop. So, dito lang tayo natagalan sa tubigan dahil meron tayong pagdaan ng mga testing, ganun po talaga. Dahil kailangan pong safety at saka kailangan yung ating tubig is safe para sa ating mga konsumante. And bye-bye muna for now and thank you sa pagsama ninyo kay Kuya AJ.